Benny Boatwright, bagong magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas? Sa balita ng Spin.ph, sinabing ina-naturalize na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang nakaraang import ng San Miguel Beermen na si Benny Boatwright, isang 27-year-old 6'10" forward. Ayon sa report ay umagri na rin daw ito na gawing Pinoy. Interesting na addition itong si Boatwright sa naturalized players pool natin, diba? Dahil yung playstyle niya ay babagay kasama ang mga local bigs natin like Soto at Edu. Naging magkakampi na rin sila ni Junmar, so may kaunting preview na rin. Sa PBA, kumana siya ng 30 points, 12 rebounds na average. 35% din from deep. Good shooter, diba? Especially para sa size niya. Ang medyo tricky lang na parte, saang tournament siya magagamit sa Gilas. Si Justin Brownlee kasi sigurado lulubos-lubosin na ng national team ang natitirang basketball sa career niya. 35 years old na ito, so hindi natin nakikitang mapapalitan niya si JB anytime soon. Ayon nga sa report, ipapasok siya sa pool ng naturalized players ng Pilipinas at maaaring gamitin sa mga pwedeng maraming naturalized ang lumaro, kagaya ng Asian Games at SEA Games. With that maaaring mas lumakas tayo ng di hamak kung lalaro silang tatlo na Kwame at Brownlee. Naaalala nyo naman na nasila tayo ng Indonesia sa SEA Games, di ba? Mapipigilan nito ang mga ganong klaseng upsets dahil considered pa rin na hari tayo ng Southeast Asia basketball. Hindi nga lang maganda sa paningin ng mga kalaban maski ng ilang Pinoy na maraming naturalized, pero pwede yon kung ganon ang pipiliing rules ng host country. Isa pang magandang benepisyo ng pag-naturalize kay Boatwright ay meron tayong mabubunot na reserba kung hindi available o wag naman sana ay ma-injured si Brownlee. Okay na lumalim ang pool natin na maraming iba't ibang naturalize ang pwede nating kunin. Si JB all around the import. Si Clarkson NBA talent though hindi nga lang palaging available. Si Kwame naman okay din na big at mas may include siya ngayon sa offense sa triangle. Habang ito namang si Boatwright ay isang scoring forward, high IQ na player. Marami ng options. Ang ano nga lang, kapag healthy yung local bigs natin, sina Soto, Edu, Fajardo, pati mga versatile forwards like KQ at Jamie, ay may mga hindi may-utilize na players kung papasok itong si Boatwright. Pero concern lang naman yan, nag-overthink lang tayo, sa pool lang naman siya. Tsaka halimbawa nga may masaktan din sa mga Pinoy bigs natin at mabutas yung gitna sa team, maaari siyang tawagin. Maigi nang may reserba, di ba? Pero sa pag-naturalize kay Benny ay naisip ko lang din si Chris McCullough na matagal nang gustong maging naturalized ng Pilipinas. Kung iisipin, mas talented tong si Chris at legit na NBA caliber. Pero yun nga, naging injury prone din kasi si McCullough nitong nakaraan. 29 years old na rin siya. So kung iisipin yung 3 to 5 years na natitirang laro niya plus fragile pa yung tuhod, medyo alanganin na talagang maipasok. Lalo ngayong magiging redundant na sila ni Boatwright kung kukunin din siya. Sayang lang ano? Pero still, ayos na ayos pa rin tong si Benny Boatwright. Sana masubukan kagad siya. 2025 pa ang sunod na SEA Games sa Thailand. 2026 naman ang next na Asian Games sa Japan. Matagal-tagal pa. Tsaka may process din ng pag-naturalize. Katulad ng kay Brownlee na ang tagal dahil hindi agad naipasa ni JB ang mga kailangang requirements. So sana mas mabilis na maging proseso kay Boatwright. Yun, pero ikaw naman pare ko, ano namang masasabi mo rito kay Boatwright? Ayos ba ito para sa Gilas Pilipinas?